Yo guys, check kamusta mga idol. At ayun na, 99 tayo ngayon, no? Oh, 99 live, man. Umangat pa siya ng 99.4. So babalik ba tayo dyan? 100,000 na ba? Guhita ko nga yung 100,000 mga babes. Mga baby. Guhitan natin yung 100,000 mga babes. Yan. Yan. So ayan ang 100,000 mga idol. Mangyayari kaya yan ngayon habang nag-upload tayo ng video. So para mangyari yan mga Lodi, i-like nyo na ang ating video ngayon. I-like nyo na po ang ating video bago tayo mag-start ng news. Mga idol, like na ng ating video dyan mga Lodi. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday crypto update sa ating crypto world, crypto news, NFT news, at syempre ang ating bull run. Lagi tayo may news dyan mga idol. So ano na kayo, subscribe na kayo sa ating channel. So ito, mag-news na tayo mga idol. So ayun na nga mga Lodi, no? Nalampasan na natin ang meron na naman tayong bagong all-time high, which is yung 99.4. So mamaya baka ngayon na nga to ma-break natin to at umabot tayo ng 100,000 pieces mga idol, no? Gravities mga idol. So mag-news na tayo. Ito hindi lang Bitcoin, Ethereum mga idol, na-break niya na ang 3.4. Alam ko 3.4 Nag-post si Idol Mark Lerma, si Boss KGX Nag-post siya, no? US dollar natin. So 3,004. Oh, grabe. 3,400 break na po ng Ethereum. Mga Lodi, at syempre, eto yung mangyayari pag nag 100,000 tayo mga Lods, no? Pag nag 100,000 tayo, merong 1 billion dollars na maliliquidate yung mga naka-short. Yung mga naka-short, grabe, pag na-hit natin yung 100,000 US dollar, merong 1 billion na may hit mga Lodi na maliliquidate na mga naka-short. Mga idol, grabe. Nako, kung ako sa inyo, ihugutin nyo na yan kaysa tamaan pa yung stop loss nyo dyan. Kahit mga 95% ng tali, huwag nyo na gawing 100. Kasi for sure, tatama niya. Mag-100,000 na yan, mga idol. Di ba? Anytime, any day, now. Anytime now, no? So, gravities mga Lodi, kamusta ang portfolio nyo? Yung trade ko kagabi, kinuha ko, nilagay ko sa XRP. Panalo tayo kagabi. Mga Lodi, dito ba yung record? Check ko nga. Anong oras ba ako natapos? Naantok na kasi ako Alam nyo, medyo pag may inuman, medyo hindi ako inaantok. Anong oras na to? No, alas ano pa lang to, maaga pa to, natulog na ako, alas 10. Oh. Alas 10 pa lang, nantok na ako mga idol. Ito yung mga position natin, no. Kasi short, profit, long, short, basta yan. Ayun na yun, tapos nanalo tayo ng mga nasa 120, no, inano natin, nilagay natin sa sa XRP. Alam nyo, grabe yung XRP mga idol, no. Mukhang ngayong bull run, isa siya sa tatatak mga Lodi. Alam niyo, naisip ko na nga, lipat ko na kaya yung mga ibang coins ko sa XRP lahat. Parang XRP na lang kaya, tsaka Doge yung i-hold ko mga idol. Pero hindi, sayang kasi syempre hindi naman din biro yung mga hold ko. May mga meme coins ako na Pepe, syempre iba rin yung pag pumamp yung mga Pepe, Bonk, tsaka Floki, inaano ko din yun Ang laki na rin ng profit ko dun simula nung binili ko yun. 'Di ba? Syempre yung SHIB, di rin maano yun. So, yung hawak ko ngayon is parang solid na ako doon, pero na ano lang ako dahil sa XRP, parang nakukulangan ako sa bodega ko sa XRP. Gravities Grabe yung mga magagandang news ngayon sa XRP mga idol, no? So, ito na nga nakita nyo ba yung post ni Brad Garlinghouse? Shoutout kay Skyla ba? May tinag sa akin news na katulad nito. Sabi dito ni Brad Garlinghouse, "This Thanksgiving I'm thankful for." Bakit? Kasi nag-announce na si Gary Gensler. Mga idol, no? Nag-announce na siya na sa January 20, 2025 is mag-i-step down na po si Gary Gensler. Post niya yan, mga idol, Follow natin kung ano magiging future niya para malaman natin. Kuya, kuha ka na lang ng Barrias, bumili ka na lang ulam din.
Check. So ayun, no, inano ko lang, may parcel na dumating. So ayun. Gravities, no? So ayan, mag-aano na siya, step down na po si Gary Gensler, mga idol. Bullish to, mga lodi, no? Syempre hinihintay na yan. Grabe yung mangyayari sa XRP talaga, mga lodi. Tapos ito, US Senator Loomis calls for the US government to sell gold and buy Bitcoin. Ganun nakalupit, mga lodi, yung demand ng US no sa Bitcoin. Mas maganda nang ibenta na nila yung gold nila kaysa mag-ipon sila noon, bili na lang nila ng Bitcoin. 'Di ba? Ganun nakalupit, mga lodi. Parang andito na tayo sa sa malulupit na pomo na mga idol Lumalabas na yung parang madami nang nakakaisip na, uy, namimiss na natin yung pampa. Mukhang kailangan na nating mag-accumulate ng maraming crypto ngayon dahil mag-bull run na, start na ng bull run. So ganun na yung mga naiisip ng mga tao, mga idol, no? Grabe. Tapos ito, nakita ko, una hindi ako naniwala kasi inisip ko baka lang to baka hina-hype lang yung XRP, no? Sabi dito, President-elect Donald Trump has chosen Ripple. Grabe, totoo ba yan? Just in, Ripple serve as an advisor to Trump's crypto team, sabi, mga lodi. So inaanap natin kasi may mga nag-congratulate, sabi ko, uy, mukhang tunay So inaanap natin yung routers. Ito yung sinabi, mga lodi. Ito malupit. November 21, so kahapon to, mga idol, a slew of crypto companies including Ripple, Kraken, and a Circle are hostling for a seat on President Donald Trump Promise Crypto Advisory Council. So unang-una pang binanggit yung Ripple, mga lodi. Mukhang maganda yung napag-usapan ni McDonald Trump at ni Brad Garlinghouse. No, grabe, nakaka-excite to. Imagine kung ano mangyayari sa XRP. Ano mangyayari sa XRP? Ngayon nga, nagpump nga XRP ngayon, mga idol, Check nyo. Dumiretso sa sa malupit, Pumping po lahat, no? Lalo na Solana, nagpump din yung Solana BNB pumping din. Saan yung Solana? Ayan, Solana, grabe rin, 8% ngayon 24 hours. Grabe rin Solana. Cardano pumping din, mga idol. Di nagpapaiwan yung Cardano. Alam nyo, may nagtanong sa akin sa comment kung meron akong Cardano. Meron akong Cardano dati. No? Nung nag-pump siya, nag-umpisa siya mag-pump, kinuha ko siya. No? Tapos alam nyo kung saan ko siya nilagay? Sa XRP. So yung Cardano ko na presyo, nilagay ko sa XRP. So hindi rin ako nagsisi. Kasi mga idol, magsisisi ako kung kinuha ko yung Cardano tapos nilagay ko sa ibang coin na hindi gumalaw. Kaya lang gumalaw mga idol kumbaga siya mas nag-pump pa siya, mas malaki yung percent ng pumping nung nilipat ko siya sa XRP. No, kaya okay lang sa akin 'yan, mga idol, no. Sabi ko nga, kung pwede ko lang sanang ilagay lahat ng coins ko sa XRP, kaya lang hindi ko rin pwedeng gawin mga idol matindi rin yung paghihirap ko diyan No, akala kasi ng iba madali lang na mag-hold tapos maghintay, medyo mahirap din, mga lodi, kasi alam niyo dati ang hawak kong coins is nasa 14. No, 14 coins yung hawak ko, lahat meron akong invest. Tapos hanggang kino-compress ko siya, pinipili ko talaga yung mga sa tingin ko na magiging solid. Hanggang ngayon 6 na lang sila. 6 na lang yung hawak kong coins, which is yung hindi ko sinasabing bilhin niyo to nire-report ko lang sa inyo. Ang hawak ko is XRP, Doge, and SHIB. So ayun yung tatlo. No, so tatlo na lang. Ano yung tatlo? Pepe, Bonk, grabe rin yung Bonk, nagpump, no? Tsaka Floki. Yung Floki, hindi ako nawawalan ng pag-asa dito, mga idol, dahil partner to ng Binance Tsaka yung tawag dun, Valhalla. Yan, mukhang maganda yung project nila na Valhalla. Yung Floki. Sa Floki yun mga lodi. Maraming community rin kasi yun yung Valhalla, mga idol. So okay lang sa akin. Kung ano man mangyari, basta okay na ako dyan sa 6 na yan, mga lodi. Kaya huwag nyo na akong i-shield sa ibang mga coins dahil ngayong bull run, ito lang muna ang hawakan ko at dadagdagan ko na lang, no? Bobodegahan ko na lang yan if ever, mga idol, no? So ayun, grabe, gusto na nilang ibenta yung gold para sa
Bitcoin at eto na nga, no, sure na na Ripple pa yung una, no, at sa Reuters to mga idol, Reuters yung nag-report niyan. So bullish na bullish syempre, at eto pa mga idol, it's true, XRP price has been suppressed since 2013, no? But what happened when they run out of coins? Isipin yung mga lodi, ayun na agad yung iniisip nila, maubos yung coins ng XRP, which is yung XRP, kasi ang daming order mga idol, no? That sabi niya nga, that's not normal at all. The XRP suppression is real. Bots working hard to suppress XRP price. Look at these crazy orders coming on Binance. This is not normal human trade behavior. So, grabe. Grabe na mga idol. So, hintayin na lang na. Ito. Maganda yung news na to mga idol, kasi siguro naman, hindi ako sure kung lahat kayo may MetaMask, no? Pero sikat na sikat yung MetaMask dahil nung wala pang Ronin wallet, hindi ka makakabili, makakapag-transact ng Axie sa Axie Infinity kung wala kang MetaMask. Kailangan mo ng MetaMask, 'di ba? So lahat tayo, lalo na yung mga OG, merong MetaMask yan. Ako meron akong MetaMask mga idol na to. Meron tayong MetaMask na may lamang $2. Ang tagal na nito, ngayon ko lang ito inopen eh. Ayun, no? Diba? So, meron. So, ang ganda ng news na to. MetaMask will now allow users to swap tokens without requiring gas fee. No? So, Ethereum for gas. So, parang libre siya, mga idol, no? So, para sa akin, maganda to kasi kaya hindi ko na ginamit to dati dahil ang taas ng gas fee. Pero kung mag-ano ka lang, magsaswap ka lang ng token, 'di ba? Malaking tulong na yan mga idol, lalo na pag marami kang hawak na token, tas swap ka ng swap. Syempre yung iba kapag may bayad, nauubos na lang sa gas fee. 'Di ba? Ang laki nang nababawas sa iyo. So isa kasi yung MetaMask mga idol sa magandang storage, no? Para sa akin yung wallet na storage yung MetaMask. Tapos Ronin. Kaya lang kasi sa Ronin kasi syempre onti lang yung coins, pili lang yung mga coins. Pero sa MetaMask kasi lahat halos meron, no? So kaya napaka-solid ng news na to para sa akin mga idol. Malay nyo, in the future magamit natin to. 'Di ba? Kasi syempre maganda rin yung safe din kasi to mga idol yung MetaMask. Isa siya sa mga safe. Kasi wallet na to eh. Kumbaga yung pera mo nasa wallet mo, wala sa iba. Hindi katulad sa crypto exchange, yung pera mo nasa crypto exchange. Hindi mo siya hawak, pwede mo lang siyang withdraw ganyan. Parang kumbaga nasa bangko. Pag nasa crypto exchange ka, nasa bangko yung pera mo, hindi mo hawak, nandun lang nakastore. Pero kapag nasa MetaMask yung nasa wallet mo mismo yung pera mo. Parang hawak mo yung yung wallet mo, parang ganoon. Ganoon din sa Ronin wallet. Kaya lang kasi onti lang kasi yung diyan. Kahit sana magkaroon lang sila ng XRP tsaka Doge, itong Ronin. Kasi sikat naman yun eh. Kahit yung mga sikat lang kunin nila, di ba? XRP, Solana, Doge, Cardano, SHIB. Yan. Sobrang solid din yun. Kahit wag na sila kumuha ng meme coins. 'Di ba? Yung meme coins pwede na maiwan sa mga crypto exchange yun. Pero yung mga solid na natin, sa bagay kasi sabihin, meme nga yung SHIB tsaka yung Doge. Pero iba kasi sila, sikat sila eh. Lalo na si Doge, 'di ba? Siya yung hari ng meme eh. Dapat meron sa Ronin wallet nun eh. Grabe oh. Para masaya eh. 'Di ba? So ayan mga idol, napaka-solid ng news na yan. Kasi ito naman tayo sa SHIB. Mga lodi, alam nyo, ito refresh natin, baka may bago na naman eh. Sa mga nagtatanong mga idol, SHIB, syempre may news tayo dyan. No? Ang daming sinasabi na naman. nagiging bayabas na naman po si Satoshi. I can't find the guy post but he said, "You are irrelevant." Marami siyang kumbaga nagiging ngayon si Satoshi, nagiging vocal siya eh. Mga idol, ang dami niyang post. No? Ayan, no? So, kasi meron kasing lumabas na na token na treat, no? Which is dapat, ang gagawa nun is yung SHIB network, no? Meron lumabas ito yung treat na to. Treat token. Nakita nyo, nagpump pa ng 41% to. Ngayon lang, alas 8, alas 9, mga idol, nagpump. 'Di ba? Pero hindi po 'yan sa hindi po 'yan hawak ng kumbaga hindi yan dito sa nila ng SHIB, no? Hindi yan sa SHIB mga idol.
Sabi dito, remember the treat released by Shibcore is not yet available. Mga Lodi, kaya hindi nila hawak yan, mga idol, no? So, mag-ingat kayo, baka bumili kayo niyan, ha? Mga Lodi, pero kayo, kung malay nyo, mag-ano sa inyo yan, tingnan nyo, nag-pump nga. Kaya lang, sinabi na kasi na hindi sa kanya, eh. Ay, hindi sa kanila, eh. So, bakit pa natin bibilin? Kasi yung mga ganyang galaw, minsan whales lang yung nagpapaangat niya, no? Kaya yung mismong developer pinapaangat para mag-ano kayo, bumili kayo. Makita nyo na maganda. Ayan, sabi rito, may nag-tweet, meme coin ETF within 10 months. Sabi nga ni Satoshi, I didn't say it but I did retweet it, no? So parang umaasa si Satoshi na magkakaroon talaga someday ng mga ETF na meme coins. Mga idol, syempre, pag meme coins, ang kilala talaga Doge at SHIB, 'di ba? So, syempre unahin nila yung kilala kaysa sa mga hindi kilala. Yung mga nauna, syempre, 'di ba? So, ayun, medyo nagiging hype ngayon si Satoshi. Tapos, may naglabas dito mga idol na yung chart ng SHIB is kamukha ng chart ng Doge. Halos magkamukha. Ito yung sa Doge, oh. Mga idol, di ba? Halos magkamukha. Pero yung Doge nagpump na. Yung SHIB hindi pa, nandito pa lang tayo. So, paumpisa pa lang magpump daw yung Shiba Inu, mga idol, no? So, grabe. So, check nga natin tong Sol. Maraming news ngayon sa Solana kasi nagpapump yung Sol, eh. Ayan, na-reach na ng Solana yung all-time high. Mga idol, no? Siya yung unang sumunod sa Bitcoin. Kasi yung Ethereum, di pa na-reach yung all-time high, eh. 'Di ba? So, siya ngayon yung sumunod sa Bitcoin, mga idol, no? Has finally reached the new all-time high. Ayan, sabi. So, grabe. Alam nyo mga idol, puro tayo ngayon, puro bullish news, no? Puro bullish tayo ngayon kahit na may gera. Meron yan. Meron niyang mga news ngayon na na sa Russia, tsaka sa Ukraine, 'di ba? Pero hindi na masyadong na-highlights kasi ang mga na-highlights ngayon is yung good news lagi sa crypto. Mga idol, no? Check nga si Gary Gensler. So, maraming lumalabas na meme kay Gary Gensler, mga idol. So, grabe, no? Sa tingin nyo, ngayong araw, makakakamit ba ang 100K, mga idol, no? 100,000, it's either mamayang gabi o bukas ng umaga, aabot na ba tayo ng 100? Pag nag 100,000 to, mga idol, ng isang linggo pa, eh. Meron pa tayo isang linggo. Pag nag 100,000 to, baka mag 100,000 plus tayo tawag dito, bago matapos yung taon. 'Di ba? Kasi may December pa, eh. Alangan ng mga mag 100,000 yan. Pwede siya mag-pullback. Sa tingin ko, pwede siya mag-pullback. Ayun nga yung aabangan ko, eh. Inaabangan ko rin yun. Kasi parang iniisip ko, once na mag 100,000 siya, magkakaroon selling pressure. Magkakaroon ng mga magbebenta. Kasi alam nila na babalik na lang sila kapag medyo nag-drop na. Parang ganun yung mangyayari. So, marami mag-aabang nun. So, ingat kayo doon, mga idol, lalo na sa mga nagtitrade. Kung scalping kayo, lagay lang kayo ng stop loss, mga lodi, at kung profit na, balikan na lang, maya-maya, ganun, no? Huwag nyo nang mahalin yung position nyo. Ayun yung isa sa mga natutunan ko, huwag nyo nang mahalin yung position nyo. Once na profit ka na, kunin mo na. Mas maganda yon, mga idol, kaysa mahalin mo yung position mo, mga lodi. No, makakakita ka pa naman ng mga bagong position kahit mga ilang minuto pa lang, meron ka na namang position na pwedeng lagyan, 'di ba? So, pag may profit ka na, profit mo na, mga idol. Kung ano lang yung strategy mo, fix ka lang doon, wag ka magbago kasi minsan once na tumataas na, ang plano mo lang 30 USDT, masaya ka na. Ginagawa mo, hindi mo, kumbaga, mas maganda kasi pag kunyari, tumabot na ng 30 USDT, lock mo na dun. I-lock mo na. Kasi minsan, naangat pa ng 35, hindi mo naman nilalock. Kumbaga,
papabayaan mo pang mawala ulit yung 30 bago mo ma-realize na dapat kinuha mo na siya nun. Diba? So, ganun. Mga Lodi, lagi niyong tatandaan na pag profit na. O, check natin yung mga coins natin. Grabe si XRP, mga idol. Kagabi, iniisip ko yun mga Lodi. Iniisip ko, tangin lagay ko na kaya lahat ng ng token ko sa XRP. Tapos bahala na si Batman. Although, dalawa na isip ko. It's XRP tsaka Doge Kaya lang, si Shib, ang tagal ko kasing hinold si Shib Ako nagsasabi na wag mong mahalin yung mga token. Pero parang ang hirap kasi bitawan Baka mamaya kasi, ang si Shib kasi mayroon siya talagang potential. So mamaya, once na iniwan ko si Shib, tapos bigla rin akong iwan, biglang umangat, pagsisihan ko. 'Di ba? Kaya sabi ko, okay na, yaman mo na, putsaragis naman yun. Sabi ko, kung marami lang akong pera talaga, ilalagay ko na talaga dito sa mga to Kaya lang, parang pag nandyan na yung alam mo na bullrun na pataas, parang gusto mo na itodo lahat Todo ko na to, puti kayo todo ko na yan. Kaya lang, wala ka nang itotodo Kaya nga ginagaling ako na lang mag-trade Kaya gagaling ako mag-trade pag mga 20 USDT, 25 profit na, okay na yan. Ipon-ipon na lang ako, pa-chani-chani na lang ako hanggang mag-100. Pag nag-100, bodega. 'Di ba? Tapos, hindi, actually, 150 kasi naghihiwan ako ng pang-trade pa. Tapos magti-trade ulit ako, ganyan-ganyan. Pag nanalo, bodega ulit. Ganun lang, mga idol. Para makaipon. So, ayun. SLP, 0.20 na yung SLP, mga Lodi, Hindi nyo napapansin. Yung SLP, umaangat na pala. Tapos, tawag dito. AXS, 344 na. So, ayan. Pero, ganun din pala siya nung nakaraan. Pero, uptrend po yung ating AXS. Ron coins natin. 83 pesos. Zoom natin. Nung nakaraang 17 nasa siya 88. So medyo nagre-recover pa lang po yung ating Ron Pixel. Kanina na ako naglakad kami ni Bunso. Ni Boy WhatsApp pagsundo ko sa kanya kasi nung kahapon ba isang araw nasadlak yung gulong ko si Ragnar nabako ako. Yung unahan taragis yan, tas parang may tumutunog, gumaganon. So kanina, akala ko masusundo ko pa si Clovis. Putik biglang ang sumikip yung gulong ng unahan ko. Pinabayaan ko kasi. Tapos yun, buti sakto, mayroong pagawaan doon, iniwan ko doon. Taragis nabasag na yung bearing. Basag pala yung bearing. Tapos yung tawag doon, brake pad pinalitan. Grabe. Dapat kanina pa ako mag-update Na-late lang ako kasi kinuha ko pa si Ragnar Pero okay na. Mga Lodi, lupit na ulit. Naramdaman ko na ulit yung gilas niya. So ayun, intindi. Pixel natin, A1151. Nag-ano na siya, 12 Halos mag 13 pesos na pala to noong November 16. Mga Lodi. So, check na natin yung mga comment nyo. Game. Check natin. Shoutout sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like ng video. Mahal na mahal ko kayo lahat. Alam nyo, tignan nyo naman, meron tayong views, 'di ba, na 1,700, tas yung like ganyan lang, 130 lang. Hindi nyo ba gusto? Hindi nyo na panoorin. Tapong ko to. So, shoutout kay Chapsuy Gaming Ayan, Chapsuy Gaming. Si John Michael Carlo, shoutout sa iyo, idol. At si Marcus. Ayan, si Marcus. Junel Nael, always. Si Daddy Axie. Ayan, tagal niya Daddy Axie. Matagal na nating tagapanood yan. Si Rolando. Ayan, shoutout sa iyo. Si CryptoCon. BGB natin. Ganun pa naman. Kasi yung BGB, importante yan, mga Lodi. Isa pa yan. Isa pa yung gusto kong lagyan. Kaya lang kasi talaga. Nagpumping BGB, Nagpump, mga idol, 7 days natin. From 76, 77, 85.
Nag-pump siya. Mga Lodi. Grabe. Isa pa yan. Magandang coins din ang BGB, mga idol. Isa rin yan sa mga solid. Kaya lang wala tayong panlagay na eh. Kung meron lang talaga tayo marami. May 58 billion PHP kanyan, Lods. Ha? Pag nagkataon, kapag nag $1 ang SHIB. Medyo matagal to, mga Lods. Pwede mangyari yan, kaya lang hindi ngayong cycle. Pag maraming gumawa ng meme coins under ni Solana, nakakatakot na dahil maraming pwedeng ma-scam at marami din iiyak niyan. Tama yan, mga Lodi, no? Ilang libo ang lumalabas na meme coin everyday. Tas ilan lang yung mga nakaka-survive doon. Yung iba doon talagang gawa-gawa lang. Maghahanap lang ng may scam. So mag-ingat kayo. Kaya mas maganda, once na ma-list na sila, kaya nga yung iba kasi, hindi mo na sila bumibili ng meme coin hanggang hindi na-list. Kasi once na ma-list yan sa mga crypto exchanges, ibig sabihin legit na yan. Kumbaga, meron na silang talagang pinangahawakan. Kaya na-list na sila sa crypto exchange. Pero kung hindi pa, andun ka pa lang sa mga site na mabibili mo yung mga coins na yan, medyo delikado pa yon, mga Lodi. Kumbaga, hindi pa siya papunta pa lang siya. Kumbaga, nag-a-apply pa lang siya, parang ganun. So once na nag-a-apply pa lang, binili mo na, tas natanggap, paldo ka. Panalo ka kasi may chance na mag-pump yun. Pero kung nag-a-apply pa lang, binili mo na, tas hindi siya natanggap, wala, GG yung pera mo dun. Diba? Ganun lang yun. Wag muna kayo mag-buy ng altcoin ngayon. Week, BTC dominance sumataas. Ito, sabi ni Isekai Anime Pinoy. So yan, nasa inyo yan. Basta ako, babala kayo. So Blam Up, boss, makagawa ka ng token kaso di ako marunong. Ganun din eh. Ako, kaya ko naman siyang gawin, kaya lang ayoko din eh, mga Lodi. Focus muna tayo ngayon sa bull market, no? Kapag walang-wala na, gagawa ako ng sarili kong coin, ang Jeblo coin, no? Anong purpose nun pag gumawa ako ng coin? Ang purpose ng coin ko is hikayatin lahat ng mga Pinoy, no? Ma-involve sa crypto. Gagawin nyo tong pambayad kapag para saan? Anong gagawin natin? Hindi ko alam eh. Wala akong idea, mga idol. No? Boss Jeblo, ito din kaya yung pinakamahabang bull run. Pwede, mga Lodi, alam nyo kung bakit isa rin siya sa tinitignan na pwedeng maging mahabang bull run. Kasi yung adoption na makakamit ngayon ng crypto, which is sa tingin ko is talagang malala, mga Lodi. Malala yung magiging adoption ngayon kasi pag nagumpisa na si Trump niyan, tapos sumama na lahat ng bansa, sumama na lahat ng company, hindi mo masasabi na papayag sila na biglang magdadrop lang ng ganun-ganun eh, tulad nung sa cycle. Kasi hindi ko talaga alam, mga idol, no? Kasi kapag na sobrang mahal na ng Bitcoin, mga Lodi, para na siyang siguro magiging stable coin. Bababa siya, onti na lang. Pero ang mapaapektuhan ng pagbaba, yung mga altcoins, ganyan. Yeah? Ganon. Kumbaga yung percent, hindi katulad ng dati na pag bumagsak yung Bitcoin, 80% eh. So ngayon siguro kung bababa yung Bitcoin ngayon, mga nasa 40-30% na lang, malaki na yung 50%. Ganon. Tapos ayun na yung pinaka-bear market ng BTC, yung bumaba siya ng 50%. Kasi kung titignan niyo yung mga nakaraang cycle, ang binababa ng Bitcoin nun, halos 70 to 80%. Grabe. 'Di ba? From 60 to 69,000 naging 16,000, 'di ba, nung last na bear market. So siguro ngayon, kung magkakaroon tayo ng bull market, kung pupunta man tayo sa bear, depende kung hanggang saan kasi aabot yung yung Bitcoin eh, no? Kung hanggang saan siya aabot ngayon. Pero sa tingin ko, hindi na siya aabot sa all-time high na 60K. Siguro ayun na yung pinaka mababa na pwede niyang makamit kapag nag-bear market, 60K or 70K, ganun. Ngayon pa nga lang, hindi niyo ba namimiss yung 60K na Bitcoin? Parang kailan lang yun Nakaraan linggo, nasa 60K lang tayo. Ngayon, nasa 90 na tayo, magwa-100 na tayo, mga idol. Baka nakakalimutan nyo. Yung nakaraan lang, nasa 60 lang tayo. Di ba? Mas malaki tiwala ko kay XRP
kumpara sa ibang coins. Biro mo dumaan ang bear market habang may case siya sa SEC ni hindi man lang napabagsak. Maraming napagdaanang hirap si XRP pero hindi pa din nawala. Kaya totoo yung sinabi ng iba na sleeping giant si XRP. Yes, naniniwala ako dyan, idol. At dama ko yan dahil matagal na rin ako may ako ng XRP. Mga lodi, ilang taon kong hawak si XRP. Kala nung iba, nakachamba ka lang kasi binili mo yan ng mababa eh. Taragis kayo, binili ko yan ng mababa tapos boss bumaba pa. Di ba? Tapos tumaas. Sabi ko, uy, solid. Tapos biglang bumaba pa, mas mababa pa dun sa mas mababang nabilang ko. Taragis yan, no? Yung, kumbaga, yung road papunta dito sa posisyon natin ngayon sa XRP, hindi ganun kadali, mga idol, no? Gawa din ako, Coins Lodge, Jeblo Coin. Gawa kayo. Wag na kayong gumawa. Pucha, baka mamaya mang-scam kayo, gamit nyo yung pangalan ko, ha? Huwag nyo gagawin yan, mga idol. Kaya minadali ang paggawa ng token para magkaroon ng demand si BTC kasi sorry. Kasi bawat gawa ng token ay may budget. O ayan. Meron ding mga free. Tapos meron ding budget na isang solana lang. Napanood nyo ba yon yung pinainan ko? Lumipad na naman yung BTC, Kuya Jeb. Nakasabay na naman ako. Sa XRP ko na iwan, doon ako huwag kang mamadali. Sa tingin mo ba pag umangat yung Bitcoin ngayong araw, ibig sabihin hindi naangat yung XRP? Ito yung kayo mga lodi, huwag kayong masyado magmadali. Ilang araw pa lang nainip na kayo. Kami nga ilang taon nang hinihintay namin mga lodi, taon. Hindi linggo, hindi buwan, taon, ilang taon. Tapos kayo mga tumaas lang na isang araw, naiwan lang, nagtatampo na kayo. Ay, hindi tayo nagka-copy trade, mga lodi. Masisi tayo, napipressure ako pag ganyan Alam niyo naman, pag trading, mas maganda, clear your minds Pero pag may mga bit akong trade, kumbaga may mga naka-copy trade sa akin, baka ma-stress ako nun. Di ba? Baka kailangan manalo ako kasi may mga nakasabay sa akin. So, mahilito yung aking utak, kaya ayoko na mag-copy trade. Shoutout po, lagi ako nanonood ng news mo. Keep it up po. Small YouTuber, small crypto holder din po ako. Ano po ba update nyo sa Gala? So, Gala Coins, para sa akin, ngayon kasi walang medyo hype na games yung Gala, mga idol Dati kasi yung Spider Tanks, kung natatandaan nyo, ang ganda ng game na yon. Kaya lang nawala na ata yung community. Pero ngayon, yan, no? Dati nakabili ako ng Gala 0.9. 0.9 Tapos nabenta ko siya ng 0.1.5. Ay, 1.5 pala, walang 0. 0.9 tapos nabenta ko siya ng 1.5. No? O, ayan. Okay naman to. Magpapump din to, mga lodi. Kasi lahat naman nagpapump. Kaya lang yung masasabi mo na babalik siya sa all-time high niya. Sa tingin ko, medyo mahihirapan si Gala. Kasi ang laki ng all-time high nito, 40 pesos. Sipin mo yan, idol. Ilang percent dapat ka tumaas niyan para mabalikan mo yun? 40 times? 40 times, kailangan mag 40 times yung market cap niya. Something. So, medyo malabo ata. Siguro, abot to mga 5 piso sa is. Ayan. Hindi ko alam kayo bahala. Mga lodi, nanguhula lang ako dyan. Eto. Di naman po sa ganun, sir. Kapiraso lang kasi yung hamster. Ito si Oxygen. Mag-usap kayo ni Cobra. Gaway kayo. Majority kasi ng XRP hawak ng retail, na unahan sila. Kaya galit si si Michael Saylor, no? Paldo mga sumabay sa We Love This Stitch na token. Kapag nalist sa exchange. Lahat naman mga idol ng token na nalist sa exchange, may potential na tumaas. Kaya lang ang tanong, hindi kasi ganun kadali magpa-list ng token sa mga exchanges, mga idol. Kasi may kontrata yan. Yan. Kasi once na mag-rug pull kayo doon, na nasa exchange kayo, may kahit papano, may sagot din. Kumbaga may responsible din yung crypto exchange. Kaya talagang sinasala nila yung mga isasama nila dyan. Kasi tignan mo yung pangalan pa lang, mukha ng
Si ka-healthy na. Pero kayo, bahala kayo. Ako, idol, di nag-invest sa mga token nung nalaman ko na madali lang gumawa nito. Mas prepared ko na ngayon yung mga first layer blockchain talaga na coins kaysa sa token lang o yung mga meme coins siguro yung tinutukoy nito ni idol. Better be safe than sorry. Pero ilan din naman akong token tulad ng Shiba Inu, Pepe, BitTorrent at long as nasa top 100 sila in terms of market cap. O ayan, sabi ni Scrappy. So ganun yung strategy ni idol. 97k, road to 100. O ayan. Jeblo token. No, huwag kayong gagawa ng Jeblo token tapos mangi-scam kayo ha. Troops kayo ha. Makapahamak ako. Ang system na inaaral ko ngayon ay Coach Miranda May. Ayan, okay lang yan mga Lodi. Yan, choose your poison. Choose your poison, Hindi. Pwede nyo naman piliin yung mga gusto nyong mga idol nyong content creator, mga Lods. Wala namang problema yon kasi doon din nanonood din ako dun sa mga yun, yung mga idol ko din yun Yeah? So pare-pares lang tayong idol natin sila. Ayan. Kung madali lang gumawa ng token, meaning maraming pwedeng gumawa. Marami idol, halos libo-libo ang mga token na ginagawa everyday. No, kaya lang kasi nagsasalaan pa yan. Kumbaga doon ka pa lang sa underground, bago ka mapunta sa mga exchanges, marami pang salaan na mangyayari diyan. Kailangan tumaas yung market cap mo ng ganito bago ka malis sa ganyan. Papataasin mo yun. So, hindi naman tataas ng magic yun. So, kailangan mong trabahuin yun. Mga Lodi, di ba? Pwede. Hindi natin alam. Pero maliitan pa lang yun. Hindi natin sure Meron na ron fusion. Okay. Alam niyo sa ating origin, hindi pa ako masyado laro lang ako ng laro. Hindi ko pa nakikita yung mga update masyado, yung Nightmare, tas yung mga bagong runes and charms na merong mga may mga star, may mga level na kasi, 'di ba? Yung mga runes and charms, 'di ba? So, check natin 'yan. Kinakat yung mga scammer idol. Nagkaroon ng idea. Nagkaroon ng idea yung mga scammer no? Magayahin nyo yung Lodi Coin Yung Lodi Coin, maraming nag-promote nun mga artista, mga sikat kaya naging Lodi Coin Chupol na yun Tsaka hindi binili sa crypto exchange ata yun. Binili pa lang yun, pinromote yun sa underground pa lang. Kailangan magawa mo yun kung gusto mong gumawa ng coins na iskamin mo. Magpapasa sila ng link para mabili mo yung mga ganun. Sinabi nung judge under Gensler, pinag-initan ni Gensler ang XRP kaya nga ilang taon naging stable presyo niyan. Ngayon wala nang power si Gensler, tignan natin na abutin ang presyo ng XRP. So maraming nag-speculate kung ilan yung gaano aabutin yung XRP. Pero sa mga hawak ko na coins, sa totoo lang, XRP tsaka Doge, tsaka ayun yung dalawa na yun yung pinaka sa tingin ko na talagang magbibigay sa akin ng malupit na profit. Yung SHIB, sumunod na yung SHIB doon. No? Yung SHIB kasi ngayon medyo nagiging nagiging si Shaitoshi. Nagiging bayabas, di ko alam kung nasa plano niya yun Salamat sa info, Boss Jeb. Ayan, gagawa ako ng token, Lodi Jeblo Coin. Boss, ako na bahala sa'yo. Bigay mo na lang Gcash account. Yung Gcash ko. Sa link. Yung Gcash number ko nandiyan sa link yung mga paldo dyan baka naman mga idol. XRP hawak ng mga pogi tulad namin ni Jeblo. Yan, tama. Si Chris Pogi. Romeo, yan, H-bar. So, solid din yung mga yan, H-bar. Kasi maging partner nila yung XRP. Cardano, pa-partner sa XRP. Diba? So, magpapump yan, diba? Pero, ang tanong, magpapump sila kasi pumapartner sila sa XRP. Siyempre, kung doon sa leading man. Harvey Napster, shoutout sa'yo. Trump coin ka. Ilang beses ko na yan, idol. Panoorin mo yung mga video ko. Ilang beses na ako nag-comment dyan sa mga MAGA coins. Ayan, CJ at saka si Dakorsky, shoutout sa'yo. Nag-short ka ba, boss? As bigla ka nag-87 liquidated? Di ako. Pag nagtitrade ako, idol, may stop loss ako. Tsaka hindi ako nag-i-stay sa isang trade. Marami akong trade na ginagawa. Ayan.
Boss Jeb, if may spare time ka, panoorin mo yung speech ni Murad Mudov sa Token 2049 Singapore Conference. I recommended na panoorin nyo siya ng asawa mo. I'm very sure magugustuhan mo yung presentation niya regarding meme coin super cycle. More power sa channel mo. Sige, check natin yan. Copy natin. O, yan. Para paste ko na lang mamaya. Si Kuya Harl, ayan, shoutout sa'yo. Si Almang Garson, shoutout. Kamote Kamots, bossing, gusto ko sana matuto mag-trade kaso Gate.io ang gamit ko. Magkano ba dapat minimum invest? Alam ko pare-pares lang naman itsura yan pag nagtitrade ka sa mga crypto exchange. Siguro may maiba man yung onti lang, siguro onti lang sa mga visual na pagkakaiba. Pero ang suggested ko kasi pag mag-trade ka, ano bang gagawin mo? Trade? O yan. Kung magti-trade ka, siguro minimum 40 or 30 USDT. Ayan. Tapos baba mo lang leverage mo para mabuhay ka ng matagal. Kasi bago ka pa lang eh. Di ba? So, ayun. 30, ganyan. Minimum. Sa akin yun Boss Jeb, ask ko lang, ano ba yung pips? Saan yun mga Lodi? Actually sa forex trading ata yun. Pag nagtitrade ka ng forex, ayun yung parang profit mo. Kunyari, ilang porsyento na yung, parang porsyento ng panalo mo yun. Diba kunyari, 300 pips na, o kaya $300 na, parang ganun. So, parang wordings lang nila yun pag nagtitrade sila, mga Lods. Boss, ano opinion mo dito? Maganda bang magbodega ng maga? Sa mga ganito mga Lodi, hindi ako magko-comment, no? Sinabi ko na kasi yung dyan yung thoughts ko dyan. Yung maga coins kasi hindi naman talaga kay Trump yan. Siguro, may mga nakadikit kay Trump na may developers niyan, parang mga ganun. Pero ngayon, nakita niyo yung nangyari. Nung nanalo si Trump, nag-pump siya and then, nag-dump siya kasi nag-take profit yung mga taong bumili niya, nag-take profit. So ngayon, ang chances na baka mag-pump ulit yan isa inauguration niya. Pag hinalal na siya o diniklara na siyang presidente, doon magpapump ulit yan. And then, pag nag-pump ulit yan, baka mag-take profit ulit yung iba dyan. So hindi yan, sa tingin ko, ayun yung mga coins na hindi mag-i-stay yung mga tao. Pero, magpapump and dump yan. So kung kaya nyong sumabay dyan, kayong bahala. Mga idol. Pero hindi ko nire-recommend sa mga yan. Pang mga long-term holder. Ayan, si Johnny yun si John Ray. Ito naman si Golorn Black. Ayan. Shoutout sa'yo. Yung 17 USDT ko naging 100 USD. Dahil sa video mo, salamat sa shoutout mo sa akin sa FB Idol. Ayan, si Joseph Berdin. Shoutout sa'yo, Idol. Pinalo mo kasi ako kaya sinoutout ka doon. Ayan. Salamat sa update mo palagi, Lord. Si XRP shoutout malakas. O yan, si Shanks, no? Ito, XRP Army din yan si Idol, naisip tuloy ako sa sinabi mong conspiracy theory. Baka kaya talaga binabagsak ang XRP kasi kalaban ng BTC. Tapos malaki taos at corporation ang backer ng BTC tulad ng BlackRock na nilalabi na sa USA government. Kapag totoo to, for sure daming kontrabida sa XRP. At baka mahirapan. Sa tingin ko hindi. Kasi nga, tinanggap na siya ni Trump. Mga idol, no? Nakita niyo naman yung news natin dito. So, sa tingin ko, wala silang magagawa. Parang sa BTC, wala silang magagawa kundi tanggapin na lang si BTC, di ba? Yung mga BlackRock, si Larry Pink, sabi niya, hindi niya sinasuggest dati na magkaroon ng o bumili ng Bitcoin yung mga kliyente niya. Pero ngayon, sila na yung nagpapahype ng Bitcoin. Ganoon din mangyayari dyan sa Ripple sa XRP. Kahit na ayaw nila, wala silang magagawa kasi kailangan nila yung technology ng Ripple, no? So kung hindi nila gagamitin, mga idol, hindi lang sa USA kasi yung target ng Ripple, buong mundo yan Lahat ng bangko sa buong mundo ay yung partner ng Ripple. So kung hindi nila gagamitin yun, kumbaga sila yung mawawalan, hindi sila kawalan sa Ripple. Parang ganun, no? Kaya wala silang magagawa kundi gamitin yung Ripple, so at yung XRP. So ganun yun mga idol sa tingin ko. Kaya hindi mahirapan yan. Ngayon na namulat na sila sa XRP, nawala na si Gary Panot, okay na yan mga Lodi. Makabuelo na yan.
Wala pa, may account na ako sa GoTime pero hindi pa ako nagwi-withdraw diyan. Hindi ko pa nga ginagamit eh. Wala pa nga tayo. Gusto mo na ba ako mag-withdraw? Wala pa nga tayo wini-withdraw eh. Wala pa nga eh. Idol eh. Gusto mo na agad gumawa ng tutorial? Anong pang withdraw ko dyan? Yung SLP. Wala pa. Kung may USDT, gawa ako ng Meron ng hindi ko na napanood ko lang yun eh. Na meron ng stablecoin na nakapeg sa pesos, no? Talagang sa pesos siya. So, ano yun? Kalimutan ko. Hindi ko alam kay Tito Vlog ko napanood yun o kay Miranda Minor. Nakalimutan ko na eh. Lagi ko kasi silang sabay pinapanood eh. So, nakalimutan ko. Napin ko na lang. Lagi ako na damang nag-work kahit may lagnat. O, pagaling ka na, Mada21 Sports. Shoutout sa'yo. May hold ka ba ng Cardano? Quiz, any reviews about sa Cardano? So, okay yung Cardano, mga idol. Sabi ko nga, magpapump din yan ng solid. At sinabi ko na kanina, wala akong Cardano, nilipat ko sa XRP. So, ganun. Ganun yung ginawa ko, no? Medyo pinagsisihan ko yun ng konti. Pero hindi naman, kasi nagpapump naman solid din yung XRP. So, kung susumahin natin, mas nagpump yung kinuha ko sa kanya, nilagay ko sa XRP, kesa iniwan ko siya sa Cardano. Diba? Kasi bago mag-pump yung XRP, nalagay ko na siya eh. Nalagay ko na si Cardano dun sa XRP ko. So, solid yun, mga idol, no? Laki ng pinump na XRP. So, ayun lang sa akin ngayon, mga idol. Ngayong Friday. So, overall, mga Lodi, halos anytime now, pwede na tayo mag 100K. At kung titignan natin, lahat ng news is good news, kahit na may gera. Kahit na may gera, puro positive news, lalong-lalo na sa XRP, mga idol, no? Ang bigat ng news na to, yung in-announce na kasali si Ripple sa mga crypto advisory council ni Trump. So, napakaganda niyan, mga Lodi, no? At syempre, itong news na to sa MetaMask, so para sa akin, napakaganda ng ginawa ng MetaMask dito, mga idol. So, ayun. So, sana enjoy nyo yung ating video, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Bukas uli. Update tayo bukas, mga Lodi, no? At sana i-like nyo ang ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo, mga idol. Kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to the channel and leave comments if you like donuts. comment if you like donuts. And like and subscribe. Also, come to your dreams. Subscribe.